Nako po, tignan nyo. Siguro ang karamihan sa atin ay napanood na rin itong viral video na ito. Ito po ay nangyari sa isang jeepney. Public transport yan, alam natin. At itong naka-blue na polo shirt, sa tingin ko siya yung umattitude dito sa sitwasyong ito. Naalala ko yung sinabi ng kaibigan natin, kakamping lawyer. Ang sabi niya, ang pinakaugat ng mga ganitong nangyayari sa ating bansa, yung sobrang daming krisis na dinadanas ang ating mga kababayan at syempre yung mga namumuno na karamihan, hindi man lahat ay mga mandarambong at mga magnanakaw. Alam niyo na, kanya-kanyang bulsa yung mga yan. Ang pinakadahilan na ito ay ang kasamaan ng mga kababayan natin. Marami na po or pasama na ng pasama ang tao. Sabihin na natin, dito muna sa ating bansa. Pero totoo, nakikita natin yan. Yung mga kababayan nating napaniwala, madaling mauto, walang magandang pundasyon ng kabutihan ang kanilang mga puso, kaya sila humantong sa ganong sitwasyon. Hindi sila open na matuto para maging matuwid ang kanilang paniniwala, ang kanilang landas, at syempre ang kanilang kaisipan. Yun ang dahilan. So ang nakikita natin dito, alam niyo sa jeepney, siguro naman ay lahat tayo or karamihan sa atin ay nakasakay na sa public transport na ito. 'Di ba? Pleasure minsan sa atin yung tayo yung mag-aabot ng bayad. Okay. Parang ang naging kultura na yan eh. Kung doon ka uupo malapit sa driver, automatic talaga na ikaw yung mag-aabot ng bayad. Okay? At syempre, kung ikaw naman kung ikaw ay mag-aabot din ng sukle, di ba parang nakakatuwa yun? Kasi, ito yung character natin na dapat automatic tayong nagtutulungan. Dito kasi pagtutulungan na makikita yung tayo umaabot ng sukli, bayad ng iba. Parang tulong na rin natin sa jeepney driver yung ganito eh. Kesa nga naman kumuha pa sila ng ibang tao para mag-akto na konduktor ng jeepney. Di ba hindi na para makatipid? So, nagtutulungan yung mga pasahero. Maliit na bagay yan. Pero pleasure talaga sana sa karamihan sa atin. Pero dito sa nangyaring to, ayaw ni Kuya na umabot or iabot yung bayad nung nasa likod. Yun po ang naging sitwasyon dito. Kaya nagkabanggaan, nagkainitan, etong dalawa. Okay? At yun nga, matigas talaga etong naka-blue eh. Ano kayang nakain? Lahat naman tayo nagkakaroon ng mga, or ng hindi magandang araw, di ba? Hindi maganda minsan ang gising natin. Pero sa panahong ito, bawat oras, bawat pagkakataon na tayo ay nasa labas, piliin natin na maging mabuti. Piliin natin na magpakumbaba. Piliin natin na tayo yung makakagawa ng mabuti. Okay? Dahil yun nga, ngayon po ay usong-uso na lahat may cellphones, lahat ay pwedeng makuhanan ng video. Diba? So ano nangyari? Ito yung nakakahiya para sa pamilya na itong naka-blue na ito. Alright. Bastos ka po, Manong. Lahat ng pasahero inaway mo, nananakit ka pa. Hindi ako sumakay ng jeep para taga-abot ng bayad nyo. Yun kasi daw yung sinabi. Hindi daw sumakay ng jeep para taga-abot. Okay. Yun. Napaka-classic na. Ito ay isang classic example kung paanong lalong nagiging masama ang tao. Kung paanong lalong nagiging masama ang ilang kababayan natin. Dahil saan? Dahil ang mga leader natin ay nakikita rin nating mga kababayan yung kasamaan, yung intensyon na hindi maganda sa kanilang pagpasok sa politika. At ano ang nagiging dahilan kaya sila ay naluluklok? Ang mga kababayan natin na uto-uto at madaling mapaniwala. Mantakin nyo yung mga ganong klaseng tao pa ang iniidolo ngayon. Alright? Yung kasamaan, ang tinitignan, ang tinitingala ng mga kababayan nating uto-uto. Napakasaklap, pero totoong nangyayari. Etong ganitong klaseng sitwasyon, pabagsak na po talaga ang ating moral, yung kabutihan natin ay nawawala na sa ating puso. At alam natin kung sino ang mga pasimuno ng kasamaan. Sabihin na natin, hindi lang sa social media, pati na rin siyempre sa totoong buhay. Ang pasimuno ng kasamaan dyan ay yung mga umiidolo na mga diehard at mga pulahan sa kanilang mga
sa kanilang mga leader, sa kanilang mga sinasamba. 'Di ba?